Okay? Lumalaki ang ating ministry at kailangan natin ng ano. Pero mag-pray tayo ng mga matitinong driver. Okay? Mga driver natin, wala lang tayong magawa eh. Ha? Sino? Si Ian? Ikaw na lang? Ikaw na lang matino? Oo nga eh. Ikaw na lang matino eh. Pero, Brad, huwag kang masyadong magbigay todo ha. Baka mapaaga buhay mo ha. Ang dami mo ng tama sa katawan. Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Inantok ba kayo? Ha? Okay lang, pwede nyo akong tulugan. Okay, kasi ang preaching ko naman. Ha? Hatid, Badyo, maghatid ka. Okay. Sino pa may mga sasakyan? Joshua. Hindi mo dala sasakyan mo? Pambira kung kailan kailangan kong sasakyan mo, hindi mo dala? Hindi, joke lang. Okay, so ano tayo? L3, van. Wala pa tayo ibang sasakyan, ano? Wala pa tayo ibang mga 7-seater na nadala, ano? Okay, sige. Yun na lang. Mag-pray na lang tayo na lahat tayo ay... Lahat ba kayo sasama? Lahat ba kayo sasama? Ha? Sino ang hindi sasama? Taas ang kamay. Oh. 3 lang. Sige, lahat kayo sasama. Okay, so magandang problema yan, ha? Magandang problema yan. Okay, so let's all stand at kunin natin mga Bibles, Book of Isaiah, no? Isaiah chapter 9, chapter 6, at chapter 9. Okay? Isang verse lang basahin natin. Isaiah chapter 9, verse number 6. Okay, so let's get your Bibles at meron man tayo sa monitor pero maganda pa rin, may dala kayong mga Bibles at binubuksan nyo, okay? Isaiah chapter 9 verse number 6, all together, basahin natin ng sabay-sabay, ready go? For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Okay, so ito ay prophecy to. Okay, this is a foretold prophecy na fulfilled din at the same time. No? Sabi dyan sa Isaiah, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Pero actually, pag binasa mo itong text na to, dalawang separate prophecy. Dalawang separate prophecy. Una, kapanganakan ni Kristo, at ang pangalawa, millennial reign. 2 separate prophecy ito. Okay, pero of course, no, ang fulfilled is a child is born and a son is given. So, yan yung fulfilled. At later on, ang millennium, kaya nga may ano yan may semicolon, may dalawang tuldok. Okay? Magkakaiba yan. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. So yung pamagat ng ating mensahe ngayong hapon, ang pamagat dyan is, what's so special about Christmas? Ano bang big deal, di ba? Ano bang big deal sa Christmas? So yan yung natin, parang sa short tongue, di ba? Yan yung kasi, what's so special about Christmas? Sa short tongue natin sa ating panahon, anong big deal sa Christmas? Anong meron? Okay, so yan yung ating pag-aralan ngayong hapon. Tayo muna yung manalangin. Let's pray, dear God. Thank you again sa iyo pong pribilehyong binigay sa amin. Salamat Panginoon sa bawat mga kapatiran na iyo pong binalik sa aming pong afternoon service na I know, Lord, na ito po ay very tiring o very nakakaantok, but I pray, Lord, na daw ang iyong salita ay patuloy na maging interesting sa puso ng bawat isa, Panginoon. Tulungan po ako, Panginoon, na maaking po may deliver ng maayos ang iyong po mensahe at ito ay patuloy na maging biyaya at pagpapala po. Higit sa lahat ay ito po maging encouragement para po sa aming lahat. Pagpalain po kami through the help ng Holy Spirit ay ikaw po ang mataas at ikaw po ang mabigyan namin ng kaluguran. This I pray in Christ's name. Amen. Okay, so pagkatay mo po, no? What's so special about Christmas? Okay, so sa ating introductions, merong 4 dyan na questions. 4 questions
na gusto ko makita natin. No? Una, who came at Christmas? Sino ba ang dumating sa Christmas? Si Santa Claus ba? Diba? Kasi yan yung ano natin ngayon eh, diba? Sa mga bata, tinuturo nila, Santa is coming to town. You better watch out. You better not cry. You better not pout because I'm telling you why. Diba? Santa Claus is coming to town. So, si Santa ba? Yan ba ang ano ng Christmas? Who came at Christmas? So, yan ang unang tanong. And then, pangalawa, how he came? Paano ba siya dumating? Is he riding on a reindeer? Masakay ba siya sa reindeer? Sa chariot na kanyang riders, mga reindeer? Si Rodolph the Red-Nosed, ano yan? Rodolph the Red-Nosed Reindeer. Okay? Yan ba yan? How he came. So, ano ba ang ano natin? No? So, how he came. And then, sabi diyan, who he came. Para kanino siya pumunta. Okay? Para kanino siya pumunta. So, what is special? And then, pinakauli, why he came. Bakit siya naparito? Okay? So, sabi nila, lahat daw yan may sagot si Santa Claus. Alam mo ba? Lahat may sagot si Santa Claus dyan. Okay? Who came at Christmas? Santa. Di ba? How he came. He's riding on, ano yan? Yung sled, di ba? Sa sled. Riding in a reindeer. Okay? Riding in a sled with the reindeer. Ganon. Kaya mayroon. Who he came. Kanino siya pumunta? Sa mga bata. Di ba? Kaya nga, yung mga bata, mga bata, pag Christmas, maglagay kayo ng empty socks. Di ba? Empty socks sa inyong mga higaan, sa inyong mga sabitan, empty na medyas. Okay? Tapos, why he came? Bakit siya na? Kasi gusto niya magbigay ng regalo. So, yan ang usually na sagot, di ba? Pagdating kay Santa. Pero, yan ba ang mensahe ng Christmas? So, yan na ba ang very special sa Christmas? Okay, so I think, una-una, bigyan ko lang kayo ng isang truth, no? Santa is a myth. Okay? Hindi naman yan totoo si Santa. Okay? At actually, ang word na Santa is Santa, o kumbaga sa Spanish, Santa is saint. Pero, yan ay saint na lady. Pero, Santa Claus is male. Diba? So, parang confusing na. So, alam natin, diba? Sabi sa Bible, God is not the author of confusion. So, hindi siya, no? That is not the one who came at Christmas, si Santa, no? At yan yung dapat natin makita. Tayo mga magulang, let us always educate our children. There is no such thing as Santa Claus. Okay? At there is nobody na nakasakay sa reindeer. Kasi minsan mga nakate magtanong, bakit sino po si Santa? So, tell them the truth. Si Santa, yan ay myth. Okay? Hindi yan totoo na kwento. Okay? So, pero meron talaga specials about Christmas. So, merong 4 na miracles na dapat natin tingnan. Kaya nga special to kasi there are 4 miracles na makikita natin happens in Christmas. So, number 1, meron tayo dito na miracle number 1, no? Sa miracle number 1, ito yan, God came to earth. So, what is so special in Christmas? Sa ang tanong dyan, who came at Christmas? Bakit special ang Christmas? Kasi ang Christmas, it is not just a simple celebrations o simple acknowledgement, simple na tinatawag natin na celebrations na Jesus Christ was born. Pero actually, ang Christmas is God became a man. God came to earth. Kaya nga yung word na Emmanuel. Okay? If you open your Bible sa Matthew chapter 1. Hindi ko nalagay dyan. Matthew chapter 1, verse number 23. Okay? Ano sabi sa Matthew chapter 1, verse number 23? Behold, a virgin, katulad ng prophecy, ng Isaiah 9:6. Behold, a virgin, sabi diyan, shall be with child, and shall bring forth a son. Okay? Magdadala siya ng isang anak na lalaki. Sabi diyan, and they shall call this name Emmanuel. Ang pangalan niya ay Emmanuel. At sabi dito, which
being interpreted is. Yung word na Emmanuel, ibig sabihin, God with us. Ang Diyos ay kasakasama natin. So, that is so special in Christmas. Bakit kasi, who came at Christmas? Sabi dito, God came to earth. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Sabi ko nga sa message ko sa Hebron, no? No man sees God. Walang nakakita sa Diyos. Even the Old Testament prophets, they never saw God. They never see God. Kung meron man tayong nakitang tatawag na conversation between Abraham and God is in the form of angels, angel of the Lord, which is yan tatawag na theophany. Okay, Old Testament appearance of God through the form of angels, or tinatawag natin na Christophany, Old Testament appearance of the Lord Jesus Christ. So yan yun kasi they saw an angel and then later on they called an angel Lord or God. So yung angel na yan is yan yung tinatawag na yan yung mga appearance, pero hindi talaga nila, nobody sees God at all times. Even Moses, when he requests to see the face of God, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Pag nakita mo ang mukha ko, mamamatay ka. Di ba? Wala pa nakita sa mukha, wala pa nakita sa Diyos. Sabi, pag may makakita, mamamatay siya. Kaya nga, anong ginawa? Pero he request, sabi diyan, so God passed by. Sabi to, ang Diyos dumaan, pero anong ginawa ng Diyos? Yung kamay ng Diyos, tinakip niya sa mata ni Moses. Para hindi makita ni Moses pagdaan ng Diyos. Kaya nung dumaan ang Panginoon, ang tanging nung tinanggal ng Diyos ang kamay niya, ang nakita lamang ni Moses ay ang likod. Yung back part ng Diyos ang kanyang nakita. So, nobody seen God at all times. So yan ang sabi sa Bible. Pero, kaya nga, what is so special in Christmas is this. God came to earth. Sabi nga sa Colossians chapter 1, no? Colossians chapter 1, verse 15 to 16. Sabi nga, who is the image of invisible God? Sino ba ang wangis ng hindi nakikita na Diyos? Sabi yan, the firstborn of every creature. Ang unang nilikha, ang unang panganay o nilikha sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Sabi, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. Sabi yan, all things were created by Him and for Him. So, yan yung yan ang dito. And sabi dito, ang miracle dyan is Jesus Christ. Jesus Christ, He is God who came to earth. Okay, kaya nga, ito ang Christmas din. Ano din natin yan, no? Isang din. Kaya nga, tingnan mo, ang mga kulto na they doesn't believe Jesus Christ is God, they have no Christmas. Kasi, yan ang pantapal eh. Yan ang pang sa kanila eh. Diba? Kasi when they believe Christmas, it means they believe that God, that Jesus Christ is God. Because siya yung God who came to earth. Ano pa ba kayo? Kaya yan ang first miracle. Kasi isipin mo na lang, no man sees God since the very beginning. Pero, what makes Christmas so special is ito. Ang Diyos sa mismo siya na naghayag ng kanyang sarili para sa atin. He came to earth. Yan ang ginawa ng Panginoon through His promise, no, sa lahat na sa atin. Sabi dito, sabi diyan, and He dwelt among us. Okay? Yung word na Emmanuel. Christ o God dwelt. God is with us. Okay? At of course, sabi nga isa sa confirmation yan, ang sabi ni Christ, no, sa John chapter 10 verse 30. Ano sabi sa John chapter 10 verse 30? I and my Father are one. Okay? Kung sinasabi nila na ang Diyos Ama lang ang Diyos. Di ba? Pero ano sabi ni Christ? Ako at ang aking Ama, kami ay iisa. So, yan yung very controversial din na statement ng Panginoon. That's why kung binasa mo yung verse yan, anong ginawa sa kayo ng mga Pharisee? Kumuha ng bato at gusto siyang batuhin. Kasi it is a very controversial statement yan ni Christ. Sabi niya na, ako at ang aking Ama, kami ay iisa. So, there Christ spake to them that, sabi diyan, I am
your God. I am the God of your father Abraham. Kaya nga diyan sa verse, sabi yan, before Abraham was, I am. Bago pa dumating si Abraham, ako na yung I am. Yan ang sabi ni Christ. So, they start to take, to get some stone para batuhin si Christ with that verse. Pero yan ang katotohanan. Kaya nga, tayo, the reason why we celebrate, the reason why Christmas was so special for us is because these, truths, these miracles. Isipin mo na lang, ang Diyos came to earth. Ang Diyos nagkatawang tao. Kaya nga, ang tanong na una, who came at Christmas? Sino ang dumating sa Christmas? Hindi si Santa Claus. Ang dumating sa Christmas is God came to earth. Ang Diyos ipinanganak. Diba? Nagkatawang tao. Yan ang sabi sa John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So yan yung yan ang katotohanan. Sabihin, He dwelt among us, Emmanuel, God with us. God dwelt sa atin. Kaya that is number one miracles. Who came at Christmas? What's so special about Christmas? So ang sagot ko diyan, Christmas to me is very special because miracle number one, God came to earth. Diba? Hindi ito nakita ng marami, pero this time, nakita siya ng marami. Okay, so yan ang ginawa ng Panginoon. Pangalawa, there will be a miracle number 2. Katulad ng questions na how He came. Paano ba siya dumating? Ano yan? Dumating ba siya na parang kabuti lang? Ba, parang yun ang pinupunto ng marami. But that's why there is no such thing as they believe on Christ's birth, but they deny even the months or even the dates, even the exact na dinedeny nila eh. Okay, so what is the reason? Paano kung naniniwala kayo ng Calvary sin? So how did Calvary sin happen? Hindi pwede mangyari ang Calvary sin kung walang Christ's birth. Diba? So how did He came? Paano dumating ang Diyos? So how He came? Paano siya dumating? So miracle number 2, ang sagot dyan, sabi dyan, God became a man. So, hindi lamang siya dumating. Diba? Hindi lamang siya, God came to earth. Hindi lamang siya pumunta sa mundo. Kundi sabi sa Bible, sa miracle number 2, sabi dyan, God became a man. Kung sinabing became a man, ibig sabihin talagang meron siyang kapanganakan. Merong birth of Christ. Meron kapanganakan ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi sa Philippians chapter 2 verse 6 to 8, sabi diyan, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputations. Okay? At sabi diyan, and took upon Him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Okay? In the likeness of men. Sabi diyan, was made in the likeness of men. And being found in passion as a man. Tumayo ka sa likod. Tayo ka muna doon para mawala antok mo. Tumayo ka lang doon. Ikaw muna mag-security guard. Sige. Doon, tayo mo yan. Alam mo, pag naantok ka sa school, pag naantok ka, di ba? Sabi ng teacher, Brad, tayo ka doon sa likod. Ano ka muna dyan para mawala ang antok mo. Pero harap ka rito. Dave, harap ka rito. Ha? Yan, okay? Para makinig ka pa rin kahit natutulog ka. Okay? So, ganun lang yan eh. Alam mo ba yung mga balik tayo sa school. Okay? So, sabi dyan, and being found in a passion as a man, He humbled Himself. Di ba? And became obedient unto death, even the death of the cross. Sino mo dito? Dinilagay dito yung purpose why He came a man. Kasi ang purpose niya, sabi diyan, became obedient unto death, even the death of the cross. So, ang death of the cross, mahalaga talaga yan. Pero hindi yan pwede mangyari kung hindi muna magkaroon ng Christ's birth. Hindi magkaroon ng tatawag na ang Diyos kailangan niyang maging tao. Sabi nila, imposible ang Diyos maging tao.
Paano maging imposible ang Diyos? Eh, sa Diyos ka, nothing is impossible. Diba? Kung kaya niya gawin ang lahat, pagiging tao, kaya hindi gawin ng Diyos yan. Kaya niyang gawin yan, kaya nga no wonder, yan ay pinatutuon niya. Pinakita niya. At sinabi talaga sa salita ng Diyos na talagang He became a man. Kaya yung word na became, pag sinabi yung word na became, ano yan? Hindi yan something na bigla na lang sumulpot. Ang became is, bago ka nakarating, may pinanggalingan ka. Yan ang yan. Ang word na became. Meron kang pinanggalingan bago ka nakarating dyan. So, saan sa galing? Sabi sa Bible, thought it not robbery to be equal with God. So, yun ang became niya. Siya ay equal with God. Or short, siya ang Diyos. Pero, He choose not na piliin ang pagiging Diyos niya. He chose to become a man. To become a man in the form of a king? No, in the form of a servant. Bakit kasi? Ang purpose sa ito, not to be worshipped, not to be served, but to be a perfect sacrifice. To die on the cross one day. So how did He came? Kaya nga ang tanong dyan, ang tanong is, how He came? Paano siya naparito? Hindi siya naparito na, boy lang, parang si Genie. Di ba? Meron kang 3 kahilingan. Di ba? Unang kahilingan mo, di ba? Kaya sa naubos yung kahilingan, wala sa sayang. Sayang kahilingan ng nakakuha ng Genie. Okay? Pero hindi ganoon ang Panginoon. Nor tinatawag na kabuti. Kaya nga ang church, wala tayong kabuti na church. Lahat ng churches natin, merong pinanggalingan. May sending church kasi. Katulad kasi yan ang structure. Ang Diyos, si Kristo, siya ang Diyos na nagkatawang tao. He became a man. May sending. God sent the Son. Diba? Sabi nga ni Christ sa John chapter 20, verse 21, as the Father hath sent me, so send I you. So pinadala siya. Meron siya pinanggalingan. At ang pinanggalingan, sabi niya, I and my Father are one. Isa kami. So pero, kaya dyan is, I am God who became a man. So how did He came? Pero naparito siya, He came, hindi siya naparito na siya ay aso. O kaya He became a man. Kaya we thank the Lord. Okay? At ang nation that Christ was recognized, o kaya included siya, He is in the nations of Israel. Kaya alam mo ba yung Israel? The reason why bakit ang Israel? Parang Bible din yan o parang Christmas yan until now. Many nations wanted to annihilate them. Kasi Israel is a message. Message sa kanila. Yan, dyan nanggaling, dyan nagpatunay, nagpatutuo na ang Diyos nagkatawang tao. Because Jesus Christ is a Jewish. Sabi sa akin ni Arye, diba? Pag sinabi mo raw Jewish o Jew, pag sinabi mo Jew, that is the religion. Yan ang nila. Jew is a religion. Okay? Yan ay tatawag na you are on the group or part ka ng Judaism. Under ka dyan. Pero dapat natawag sa kanya, sila ay mga Israeli. Israeli sila, kaya Israelites. Yan ang tawag sa kanila. Ang Israelites, may mga Israelites na hindi sila Jew. Sabi niya, hindi ako Jew. I'm not Jew. Because I'm not part of Judaism. But I am an Israeli. So, yan ang kanila. So, may mga minsan pag, ganun ba yan? Yes, ganun ang kanila. So, si Christ, He is a Jewish. He is an Israeli. So, yan ang kanya. That's why Israel was being attacked. O was being, because it is the devils, they try to, once you remove Israel in the map, once you remove the people of Israel, you remove the origin, or the origin where Christ was born. So, yan ang purpose yan. Kaya lahat yan, lahat yan ay kasama yan sa prophecy, kasama yan sa tactics ng Diablo. Diba? Tinatanggal ang Christmas, tinatanggal ang pinipilit na tanggalin ng Israel. Kaya nga, from the river to the sea, Palestine must be free. Diba? Pero actually, ang Palestine is sa Davidic Covenant. Ang Palestine is Israel.
no, Abrahamic covenant. Ang Abrahamic covenant is, ang Palestine is Israel. Yan ang ano yan sa Bible school. Okay? Pero yun ang katotohanan. Kaya nga, I'm thank the Lord. Ako napapasalamat ako na Christmas is so special for me. Because I saw the people Israel in our time, and that is the fruit that is the people of Christ. And that is where the group, where God choose to be part of them as that people, Israel. And one day, sabi sa Bible, sa millennium, Israel, where the Lord will set His kingdom to rule for 1,000 years during millennium. And Israel will be the capital city of the world. Yan ang katotohanan. Yung Shekinah glory, yung New Jerusalem ng Panginoon, bababa yan. Bababa yan, it will stay on the place. Anong lugar yan? Israel. Saan ang pinaka-main na part ng Capernaum. Diyan ang yan. Ang Shekinah glory ng Panginoon, it will shown. Liliwanag yan sa buong paligid niyan. Yan ang katotohanan. Kaya napakahalaga na makita natin dito na bakit may Israel at bakit may Christmas. Okay? Andiyan pa ba kayo? So, sabi dyan, He became like man and was born a human being. Okay? So, si Kristo, naging tao siya. At talaga siya ay 100% na tao. Okay? So, yan ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga, bakit niya ginawa yan? Kasi, ito ang ano natin, di ba? Yung tinatawag na, it is our joy. Kung ano man daw ang feeling mo, ano man ang naramdaman mo, rest assured, naramdaman yan ni Kristo. Because, He is 100% man, just like we are. Kaya kung ikaw ay may kapigatian ka, sabi mo sa Kanya, di ba kaya no wonder, baka powerful lang sabi niya na, come unto me all ye that are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Bakit ganun ka powerful yan? Because Christ understand our status, our nature, because He was like us. Diba? Ganun siya, katulad siya natin ngayon. Right now, He is in heaven, He has a glorified body, pero His body was composed of flesh and bones. Pero, yung flesh and bones siya, that is glorified. It is not subject ng na time, space, or matter. And one day, yan din ang magiging katawan natin. We will not be subject of time, space, and matter. Hindi tayo hindi na tayo magiging subject ng time, space, of matter. Hindi na tayo makakaramdam ng pain. Hindi ka na magkakasakit. Hindi ka na mabubulok. Bakit kasi? You are already, ang tawag dyan, glorified body. Katulad ni Kristo. One day yan, sa langit. Okay? One day sa millennium. Then, pangatlo, madali nila ako. Pangatlo, diba? What so special about Christmas? So, una, who came at Christmas? So, ang sagot dyan is God came to earth. Pangalawa, how He came? So, sabi dyan sa miracle number 2, God became a man. So, naparito siya bilang isang tao. Anong purpose niya? To die on Calvary. Kaya nga, kung ang mga churches natin, ang mga Kristiyano, naniniwala sila na si Kristo namatay sa Calvary, therefore they should believe that God became a man. Diba? That they should also recognize the birth of Christ. Na yan ang kasi hindi mo pwede ma-reconcile yan. There will be no Calvary if there is no cradle. Diba? Walang cradle, walang Calvary. Okay? So, pangatlo, what's so special about Christmas? Pangatlo is miracle number 3. Ito miracle dyan. Sabi dyan, anong special about Christmas? Ang tanong, who He came to? Para kanino siya naparito? So, yan ang tanong. So, miracle number 3, kaya ito miracle number 3, kasi sabi dito, He came to common people. Naparito siya para sa lahat. Naparito siya para sa ating lahat. Yan ang truths ng Christmas. Kaya Christmas was so special. In short, sabi diyan, He did not came for the Jewish people only,
Ang sabi sa Bible, He came to all. That's why John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, the word whosoever, all people, yung world is all people, mankind, believe it on Him should not perish but have everlasting life. Kaya nga sabi sa, yun yung ano na, He came to common people. Sabi sa, binasa natin kanina, 1 John, John 1:14, di ba sa John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So dyan, dwelt among us, and we beheld His glory. Marami po ang nakakita kay Kristo. Diba? Minsan mag-uusap tayo, nakita mo na ba si Santa Claus? Wala nakakita kay Santa Claus. Ano lang yan? Pastor, nakita ko Santa Claus sa SM. Pero hindi naman totoong Santa Claus yun. Kasi wala namang reindeer yun eh. Pero alam mo ba na 2,000 years ago, may mga eyewitness who saw the Lord Jesus Christ. Diba? Sabi nga ni Peter, we are the witnesses. Kami ang mga witnesses sa 1 Corinthians 15. Ang sabi sa 1 Corinthians 15, verse number 5 ba yun? O 7? O 12? 1 Corinthians 15. Hindi yan. Atras mo. Sabi dito, di ba, verse 5, and he was seen of Cephas, that is Peter, then of the 12. After that, he was seen of about 500 men, 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Sabi, after that, he was seen of James, then of the apostles, of all the apostles. At sabi ni Paul, then last, sabi dyan, and last of all, he was seen of me. So, eyewitness, may nakakita kay Kristo. So, ibig sabihin, sabi sa Christ came. May mga common people who saw Him. Pontius Pilate is man of history. History, tanggalin mo ang Bible, history will tell there is a man named Pontius Pilate who once a governor of Judea. Nasa history yan. Pontius Pilate conversed with the Lord Jesus Christ. Diba? The Pharisee. Yung mga tao noon that time, they saw Christ. Kaya ka, diba, may kanta tayo, I saw Jesus in you. Diba? They saw Christ. Kaya kung ikaw ay namungay ka, sabi niya, parang nakikita ko ulit si Kristo sa iyo. Kasi many people understand and knows who Christ is. Because when Christ came, sabi sa Bible, hindi siya dumating para sa mga royalty. Diba mga royalty? Bibira ka makakita ng mga royalty. Ang makakita lang sa mga royalty, mismo mga royalty din ng mga lahi. Pero sabi sa Bible, He is King of Kings and Lord of Lords. He is the Creator. He is our God, but yet He chose to be seen by all. Because He wants us all to be saved. He wants us all to be with Him in heaven. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya yun ang miracle ng Christmas. Yan ang reason why Christmas was so special. Kasi ang tanong, who He came to? Jesus came for you and for me also. He did not came just only to fulfill the prophecy for Israel. But the Bible says, He came for you and for me. He came para magkaroon tayo ng redemption, salvation, kaligtasan. Yan ang reason why Christmas was so special. Kaya mga Kristiyano tayo, i-enjoy nyo yung Christmas. Di ba? Dapat, natin yan, dapat, sabi nga nila, Christmas is light, kaya may Christmas light eh. Di ba? When you see Christmas, isa sa mga ng Christmas is the glory of God. Ang glory of God is the light, that is the Shekinah glory. Ang Shekinah glory is the light of Christ. The light of God yan. So, pag may Christmas, katulad mo ang mga bahay na may Christmas, maliwanag. Pero ang mga bahay na walang Christmas, ninyo, madilim. Opposite yan.
Kaya nga tayo bilang manampalataya, if we say na naniniwala tayo sa Christmas because Christ was born, di ba? Dapat maliwanag ang bahay natin. Dapat may mga Christmas tree tayo o kaya Christmas light tayo sa loob. Ang Christmas tree, hindi naman natin Diyos-Diyosan yan. That is one of our decoration. Decoration lang yan, not an idol. Ang idol, it stay the whole year. Hindi tinatanggal. Ang Christmas tree, pagkatapos ng tanggal natin kasi part yan ng decoration ng Christmas. Ano ka ba natin? There is always a big difference. Sabi nila na Jeremiah chapter 10, ganito. No, it's wrong. Nasa inyo yan, the pagan daw yan. Sa inyo yan. Sabi nga, may kasabihan, as he thinketh in his heart, so is he. Kung yan ang sa isip mo, bahala ka. Ikaw yan. Pero kami, ang aming nano dyan, that is just a decoration. It will not stay forever. It will not stay the whole year. But it brings light. Diba? It brings unity. Friendship, take pictures each other on the Christmas tree. Diba? Yan, at yan ang ayaw ng Diablo. Kaya nga, yan ang purpose na natin. So, He came to common people. And common people saw Christ. And when they saw Christ, they saw the glory of God. They saw the light. And when they saw the light, they're happy. Diba, tingnan mo, dapat, pag Christmas tayo, dapat ang pinakamasaya. Hindi tayo yung nagmamaktol. Gagawa ko ng Graham para sa inyo bukas. Ano, o-order kayo? Hindi, joke lang. Gagawa ko ng Graham. Para lahat tayo nakangiti naman tayo. Ano ba na marami na nag-offer sa akin ng Graham, pero sabi ko, masarap pa rin yung Graham namin. The best pa rin yung Graham namin. Iba pa rin yung Graham. Diba? Kaya gagawa ko ng Graham tomorrow. Para sa Tuesday, sakto yan, 24 hours na sa freezer. Wow, ang sarap yan. Ang sarap na naman yan. Sir Miles, ano? Si Kuya nga, isang tray, ubos yan eh. Isang beses na alala ko, naggawa ko ng 2 tray. Tapos pumunta kami, umalis kami mag-asawa. Pagbalik ko, wala na yung isang tray. Tapos kalahati na natira sa sapang tray. Pambira, sabi ko, sino kumain na ito? Walang iba, kundi si Kuya. Diba? Matindi yan. Matindi. Alam mo, ang Christmas, maraming masasayang moments kaysa sa walang Christmas. Hello? Di ba? Kaya nga, at ang pinakamasayang moment sa Christmas, He came to us. Naparito ang Diyos para sa atin. Hindi siya naparito para sa mga royalty. Hindi siya naparito para sa mga kings. Naparito siya para sa mga common people. Katulad natin. Diba? Kaya nga, we've been privileged. Mas mapalad tayo kasi yung mga Old Testament, they never saw Christ. Pero tayo, hindi ba nakita ang Panginoon, pero we heard too much. So much about Him. Kasi maraming nakakita na He fulfilled His promise. And one day, sa atin din, sabi sa Bible, babalik siya para kunin din ulit tayo. At that time, makikita na natin. Alam mo ba na mas mauna tayo sa Old Testament na makita si Kristo? Although sa heaven, nakikita nila ang Diyos. Pero, alam mo ba yung tinatawag na dwelt among us? Di ba, na flesh and bones? Mauna tayo. Sila, mareresurrect pa sila during sa second coming. Tayo, mareresurrect sa atin yung mga patay at tayo, na hindi patay, pwede tayo ma-change into immortal body, glorified body, saan? Sa rapture. Mauna ang rapture sa second coming, kaya mauna tayo. Blessed talaga tayo, mga kapatid. Kaya, wag nating sabihin na hindi totoo ang Christmas. Di ba? Okay lang ba kayo? Di ba? Sabi nga dito, Jesus became flesh and blood and lived among us. Yan ang sinasabi ng John 1:14. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in a swaddling clothes, laid him in the manger because there was no room for them in the inn. Luke chapter 2 verse 7. Typical, talagang walang taong tumanggap sa kanya. Actually, yung audience na doon siya pinanganak, shepherds.
walang kings. Actually, nung nalaman ni King Herod, anong ginawa ni King Herod? King Herod was trying to kill him. Diba? Because the kings doesn't want him. Pero that's why he was born in a manger, because he knows common people will receive him. Tayo yun. We are the common people. Kaya during sa kanyang birth, sa manger, yung mga witnesses, anong mga witnesses? Shepherds. Ano ba yung three kings? Ano yan? Pag nakakita kayo ng Belen na may three kings, mali yan. That is wrong. Ang totoong Belen ay walang three kings. Kasi, o kaya wise men. Diba? Three kings ako ng three kings. Wise men. Okay? Ang totoong, ang mga wise men, dumating sila after a year. After a year. They saw the star, yung kapanganakan ni Christ. Pero, they went sa place ni Christ. Ang sabi sa Bible, si Christ is, boy. Hindi na siya baby. Yan ang Kaya nga, tinanong nag-inquire si Herod. Nag-inquire siya, tell us, kailan nyo nakita ang star? Diba? Hindi ba sinabi dyan, pero nag-conclude si Herod na nabigay siya ng age. Sabi niya, sige, pumunta kayo sa Bethlehem, patayin nyo ang mga batang edad 2 taon pababa. Because that is the accurate age ni Christ when the wise men came to offer the gold, the frankincense, and the myrrh. Yung tatlo nilang tatlo ang offer niya, kaya hindi yan three kings. Tatlo lang kasi ang gift na binigay nila. Pero mga wise men yan. Wise men is more than three. They have the precious gift na dala-dala. So they cannot travel for three lang sila. Kasi on the desert, on the highways, there will be robbers. So that's why they need to travel with a band. Marami yan sila. Para para maprotektahan nila yung gifts nila para sa Panginoon sa Kristo. So hindi siya three kings. Okay? Wise men. Diba? Luke 2 verse 15 to 16, and it came to pass as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, let us now go even unto Bethlehem and see these things which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. So, yan ang pinakamaganda, The first people who saw the birth of Christ is the common people, not the kings. Kaya nga, yan ang what is so special on Christmas? Miracle number 3. Kasi the first people who saw the birth of Christ is the common people. Common people, which is you and me. Diba? Then last, sabi yan, what's so special about Christmas? Of course, diba yung unang tanong, who came at Christmas? Ang sagot dyan is, God came to earth. Okay? Pangalawa, how He came? Ang sagot dyan, God became a man. Okay? Okay? Pangatlo, sabi dyan, who He came to? Para kanino siya naparito? Sabi dyan, He came to common people. And then the last, sabi dyan, why He came? Bakit siya pumunta? Anong dahilan? So itong miracle number 4, sabi dyan, He came for our benefit. Naparito siya para sa ating benefits. Para tayo, di ba? Sabi sa Romans chapter 8 verse 32. Ang sabi sa Romans chapter 8 verse hindi, mayroon pa isa eh. Romans 8 verse 32 ba yan? Sabi yan? Meron pa isa yung we became, that through His poverty we might be rich. Ano yan? He became poor, that through His poverty we might be rich. Kanta yan eh. Kinakanta ni Pastor Toquero yan eh.
2 Corinthians 8:9 pala. Sabi yan, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, sabi yan, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich. So He came, naparito siya for our benefits. Isipin mo, siya na mayaman, naging mahirap, para tayo na maging mahirap, maging mayaman. Isa pa, siya na banal, naging makasalanan. Para tayo na makasalanan, maging banal. No, kaya yan? Diba? Kaya yan yung tinatawag na benefits, ang binigay ng Panginoon para sa atin. Why He came? Para bigyan tayo ng benefits. Na tayo dapat ay patungo sa impyerno, ngayon ay tayo ay patungo na sa langit. Diba? We are doomed to go to hell. We are destined to go to hell because of sin. Pero Christ take that sin and bore it on Calvary. Bear it on Calvary. Diba? Para tayo maging righteous if we trust and believe on Him. And believe sa Kanyang ginawa sa Calvary. Yan yung benefits na binigay ng Diyos kay sa atin. Di ba sabi nga dito, ito mga question yan, John 18:37, sabi ni Pilate, diba? Pilate therefore said unto him, Art thou the king? Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king, to this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. So sabi diyan, sinabi mo ba ako ang king? Yes, kung yan ang sinasabi mo. Ako naman talagang hari. Pero hindi ko kailangan, kaya may kanta na, He could have called 10,000 angels. Pero hindi niya ginawa. Kasi He chose na makuha natin yung benefits. Sabihin mo kung si Christ, tinanggihan niya yung death, wala tayong benefits. Wala tayong benefits. Hindi natin ma-receive ang full payment ng ating kasalanan. Okay? Sabi nga, I came to give you life. Yan ang ibig sabihin. Life in all its fullness. Para naalala ko yung John 10:10, di ba? John 10:10, sabihan, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Sabihan, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Christ came to give His life para sa atin, para tayo. Meron tayong life a life in all its fullness. Sabi nga dito, 1 John 4:9, And this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Isipin mo lang, kung ang Panginoon hindi dumating, hindi tayo pwedeng mamuhay kasama ni Kristo. So He came to our benefits. One day, diba, kaya tayo, meron tayong boldness na pag ako namatay, pupunta ako sa langit. Bakit kasi? Namatay si Kristo sa akin eh. Diba? Ano pa? Of course, diba, yung John 12:48, sabi niya, I have come to save the world and not to judge it. Sabi dito, He that rejected me, receiveth not my words. Hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last days. So, those na tumatanggi sa Panginoon, hindi nila matanggap ang benefits ng Diyos. But one day, sabi sa Bible, God will judge them. Sipin mo yan? Kaya nga tayo, we're blessed. No? Kung ikaw ay manampalataya ni Kristo, you're blessed. You receive God's benefits. Diba? We receive God's benefit. Kaya, meron yan, diba? All have sinned, Romans 3:23-24, for all have sinned and come short of the glory of God. Okay? Actually, wala talaga tayong yung word na come short, wala talaga tayong benefit sa glory ng Diyos. We are come short in it. Sabi nga pero verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Pero ganun pa man, yung glory na yan na mahirap pantayan o abutin ng tao dahil sa kasalanan, sabi yan, sa biyaya, meron tayo niyan. One day, makikita natin yung glory ng Diyos.
Di ba? Kaya nga, ito yung mensahe natin ngayon, this afternoon. What's so special about Christmas? It's so special because of these 4 miracles. God came to earth, God became a man, He came to common people, and He came for our benefits. Anong benefits meron ko ngayon? Eternal life. Diba? Assurance that if you die, you will go to heaven. Ewan ko lang sa inyo. Pero ako, alam ko, pag ako namatay, pupunta ako sa langit. I don't know about you. Palagi ko itong sinasabi. Di ba? Na dito sa loob ng church, kung may nagsasabing sino ang ligtas, ako lang. Di ba? Pero kung ikaw sinasabi mo ligtas ka rin, dalawa na tayo. Di ba? Because hindi ako pwede magsabi sa'yo, oy, ligtas ka na. No, it is your personal decision. Di ba? Kaya dito sa mundo, dito sa church, ako lang ang ligtas. Pero kung save ka rin, ay dalawa na tayo. Pero kung kayo lang save, ay di sama-sama tayo. So we receive God's benefits. Because, paano natin nakuha yan? Because God took our place on Calvary. Kaya nga, ang tanong, in closing, ang tanong, have you accepted God's Christmas gift to you? Ikaw ba nandito ka? Meron ka na bang God's Christmas gift? Sa 23, meron tayong Christmas gift, exchange gift. Iba yon. Pero ito ang pinakamalaga. Meron ka na bang God's Christmas gift? Ha? Have you experienced that miracle? Sana, lahat tayo masabi, opo, Pastor. Diba? Kasi ako, I already have that Christmas gift ng Panginoon. And I pray na sana lahat tayo. Lahat tayo. Meron tayong Christmas gift na yan. Okay, so tayo lahat tumayo. Let's all stand. At tayo ay dadako sa ating invitation. Short invitations. Pasalamatan din ang Panginoon, no, for that benefits, di ba? For that special things na nagagawa ng Christmas sa atin. Let's thank the Lord na He came to earth. Di ba? He was born like a man. He became a man. Tapos sabi dito, He came to us bilang mga common people. At higit sa lahat, He came for our benefits. Wala talaga siyang gain. Alam mo ba, Christ died on the cross. Namatay siya sa cross na hindi siya nag-hope, na merong risyo na hindi lahat ay mananampalataya sa Kanya. Pero ganun pa man, sabi sa Bible, still, He went through. Diba? Tinuloy ng Panginoon. Parang ano yan worth it not for grace. Yung song na worth it not for grace. Ganun na ng Panginoon, na He ran the race para sa akin, na hindi naman ako karapat-dapat doon. Pero He ran para sa akin for my own benefits. Kaya ngayong hapon, I hope and pray, no? Ma-appreciate natin ang Christmas. Okay? Pasalamatan natin ang Panginoon for the miracles. No? Ano yan Ang tawag ko dyan is mileage na steps ang ginawa ng Diyos. It is a mileage steps. God became a man to die on the cross for our benefits. Yan ang mensahe ng Christmas. Kaya kung tayo ay may Kristo ka na, wow, you are a blessed people. Diba? Isipin mo na lang, sino tayo? Na yun ang ginawa ng Diyos para sa atin. Okay? So, as a piano plays, let's go to the altar at tayo ay gagawa ng decision. Meron ba sa atin? Let's thank the Lord for this Christmas that He gave to us. Isipin mo na lang, ang dami natin nagagawa sa Christmas. Ang daming so many things to be thankful to the Lord. Many benefits na nakikita natin, nabigay ang lahat ng Diyos para sa atin. Isipin mo na lang, kung hindi tayo Kristiyano ngayon, nasan ka? Wala ka sa ganitong wala tayo sa ganitong pribileyo. Wala tayo sa ganitong pagkakataon na mapapasalamatan mo ang Diyos, makikita mo na tunay nga na napakabuti ng Diyos para sa atin.
Pero, bakit nandito? Kasi, ito ang ginawa ng Diyos sa atin. Ito ang Christmas na ginawa ng Diyos sa atin. He did this for our own benefits. Kaya, I pray, tayo. Let's be faithful to the Lord. Let's be grateful. Our faithfulness will be our token of our gratefulness to God. Kaya every time na balikan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin ng ating ding katapatan sa lahat ng parte, area ng ating buhay. Okay? Kaya tayo manalangin. Panginoon Diyos, maraming po salamat sa iyong mensahe. Pagpalain po ang bawat mga desisyon ng bawat isa at ikaw po Lord patuloy na mataas, Panginoon, especially pa sa okasyon na ito na meron po kami na ngayon. Thank you, Lord, for coming to earth 2,000 years ago, born in a manger. At this is the reason why we celebrate. This is the reason why we are thankful, because we are not worthy, O Lord, to receive all these benefits. But truly, you did it for us, O Lord. Dahil ganun po mo kami kamahal. Kaya dalayan ko, Lord, na through this, O Lord, makita din po namin na sana kami rin po ay maging grateful sa iyo. Balikan din namin ito, Panginoon, na marami pang katapatan sa aming buhay. O balikan namin ito, Panginoon, na we are willing to give our lives also para sa iyo. Because you gave your life for us. Lord, thank you so much sa iyo pong pagmamahal sa amin. Thank you, Panginoon, sa mga miracles of Christmas na ipong pinakita sa amin. Pagpalain po ang bawat desisyon ng bawat isa. This I pray in Christ's name. Amen. Okay, so bago tayo mag-close, let's have our offering muna, no?